Isang bahay na pupunuin nila ng masasayang alaala. Yan ang pinangarap ng mag-asawang Lolo Celestino at Lola Nati matapos silang ikasal taong 1960. Pangarap namin mag-asawa na makapundar kami ng bahay dito para may bahay rin kami dito sa Pangasinan. Sumipag kami para matapos itong bahay. Supervisor sa isang mining company noon, si Lolo Celestino, habang nagtatahi naman sa parehong kumpanya, si Lola Nati, at ang mas pinagtuunan nila ng pansin sa ipinapagawa nila noong bahay, ang kanilang hagdan. Paniniwala nila para swertihin, kailangang bilangin ang mga baitang nito sunod sa oro, plata, mata. Kasi nag-design dito yung magulang namin na biyanan ko. Binilang pa ito na hanggang doon sa taas, nasabi nila, pilag balito gambang, pilag balito gambang. Ang concern kasi natin dyan is pag mag-fall, yung last step dun sa mata, which is yung death, magiging malas niya. Sa loob lang ng 6 na buwan na ipatayo ang kanilang dream house sa San Carlos City sa Pangasinan. Nagsunod-sunod ang kanilang mga swerte. Nagkaroon sila ng 3 jeep na pampasada, nakabili ng mga alagang baboy at mga lote. Ang pera, kung nakabuo na kami, mamaya nandiyan na naman, mayroon na naman. Unti-unti ring lumaki ang kanilang pamilya. Sina Lolo Celestino at Lola Nati nabiyayaan ng 3 mga anak. Ang kanilang bahay, lucky charm daw talaga. Pero taong 2003, isang trahedya ang dumating sa kanilang pamilya. Ay nanay, ali kayo, si Kuya Arman, nag-aawat kay ganyan. Ang panganay nilang si Arman, namatay matapos masaksak. Naawa ako sa sarili ko. Panganay na anak namin, ganyan ang nangyari, kaya masakit. Sa paghahangad nila ng hustisya sa pagkamatay ng kanilang anak, na ibenta nila ang ipinundar nilang jeep at mga baboy. Ang nahuli namin yung kasama niya, nakulong sila. Gayunman, pinilit nilang makabangon. Laking pasasalamat na ang kanilang manggahan kumikita noon ng halos 150,000 pesos sa kada 200 kaing ng mangga. Tila mabilis itong napalitan ng malas. Nagkadengge ang kanilang apo na si Camille, kaya ang lahat ng kanilang kinita sa manggahan nasaid sa pagpapaospital. Karoon rin kami ng swerte, pero 2 araw nagastos namin sa apo ko. Makalipas ang 2 taon, ang pangalawang anak naman nilang si Benedicta, na nooy 47 anyos lang, na-diagnose ng cervical cancer. At makalipas lang ang 3 buwan, namatay ito. Masakit po. Siyempre. 16 lang po ako noon, 15 yung kapatid ko. Parang naisip ko nung time na yun na parang, totoo pala ito, parang ang bata ko naman para mangyari sa amin to. Kung wala na akong pag-asa, yung mga apo ninyo, yung mamanain ko sa inyo nanay, iyan ang ibigay nyo sa mga apo nyo para makatapos sila. Pagkatapos nun, may isa pang unos na dumating sa mag-asawa, ang kanilang manggahan, napuruhan ng bagyo. Ito lang Pebrero, namatay naman sa cancer pa rin sa soft tissue ang natitira nilang anak, ang bunsong si Celita. At para sa mga magulang katulad nila, wala nang masasakit pa sa mawalan ng anak, lalo pa 3. Sana kami na, Panginoon, ang magsakit kaysa mga anak ko. Hanggang ngayon masakit ang kalooban namin. Lalo ngayon, nag-OJT yung panganay niya yung babae dyan noong primero. Nung ibigay niya yung lisensya niya sa akin, ito nanay ang nanggastusan ninyo. Kung mabuhay sana ang mama mo, siya ang nandito kako. Matapos magpamisa ang kanilang pamilya para kay Celita, si Lola Nati agad daw kinausap ng pare. Ang sabi raw ng pare mismo, malas ang kanilang bahay at ang itinurong dahilan ang kanilang hagdan na nakaharap sa kanilang pintuan. Masama daw ito. Baguhin niyo ito, mahinto ang malas ninyo. Ayon kasi sa pamahiin, kapag nakaharap ang hagdan sa pintuan, kung anong bilis ng pasok ng swerte, siya ring bilis ng dating ng malas.
Ang magpinsang Camille at John Robert napansin na ang baitang ng kanilang hagdan, 13 ang bilang at base sa feng shui, malas ito. Pag bumibisita sila dito, ang una nilang napapansin yung hagdanan. Ang sabi nila is, Nati, hindi ba ito masama? Parang malas. Ayon naman sa iba nilang kamag-anak, masama rin daw sa bahay ang napakaraming bintana. Ang bahay kasi ni na Lolo Celestino at Lola Nati, 17 lahat ang bintana na magkakatapat pa. Ayon sa paniniwala, kapag tagusan ang bintana, tagusan din ang buenas at malas. At napansin din daw nila na tila may pattern na mamatayan daw kasi sila kada 8 taon. Ay bakit ganito? Parang may mali. Kinabahan po ako. Baka mamaya after 8 years, meron ulit mawawala sa amin. Pero may kinalaman nga ba ang mga pwesto sa kanilang bahay sa sinapit nilang mga trahedya? Kung sina Lolo Celestino at Lola Nati ang tatanungin, nais daw nilang gawin ang lahat para maputol ang tila sumpa sa kanilang pamilya. Kaya kumonsulta sila sa isang feng shui expert. Sa feng shui and sa ibang cultures, pag ang hagdanan ay tapat ng main door, hindi ganun kaganda. Yung good chi na pumapasok or yung good energy na pumapasok coming from the outside, hindi na didistribute properly sa baba, bagkos ay umaakyat kagad sa taas. So dapat kasi tatandaan natin na dapat pag may pumasok na good energy, dapat lahat ng parte ng bahay ay makalatan niya. Yung hagdanan, baguhin natin yung placement. Yung mga windows, although masarap talaga ang bahay na maraming bintana dahil presko, siguro ang titignan natin yung hindi sila magtapat. May sasuggest ko, maglagay sila ng divider dito. Medyo meron ng konting harang para mabawasan naman yung pag-akyat kagad ng energy. Sa akin, sa assessment ko, or on money related, hindi sa health. Isang pagpapatunay niyan, kasi si mother, no, ilang taon na si mother dito, siya ay well and alive. Sinuri rin ng isang architect ang kanilang bahay. We take in considerations yung mga requirements ng client namin. Most especially kung meron silang mga superstitious beliefs. Hindi ko talaga pinagtatapat yung main door at saka yung hagdan kasi may tendency na nagmamadali pababa and then may nagmamadaling papasok, baka magkaroon sila ng collision. Sa hiling na rin ni na Lolo Celestino at Lola Nati, tinulungan sila ng aming programa na mapaayos ang kanilang hagdan. Medyo guminhawa yung pakaramdam namin na syempre, hindi pala dahilan yung hagdanan na katapat ng pintuan is malas. Thankful din kami kasi syempre, nakonsulta na rin ng feng shui expert tong bahay namin. Mas naging kampante kami na walang sumunod na mamamatay sa amin. Siguro nga, parang kapalaran nga lang namin na gano'n nga. Na kayo po ay nandito at kayo po ay aming gabay at ang aming... Nagsama rin kami ng pare para basbasan ang kanilang tahanan. Masaya kami. Kaya maraming salamat sa inyo. Sigurado na ako na wala nang malas. Payo ng iba, iwan na ni na lolo't lola ang kanilang bahay. Pero hindi ito madali para sa kanila. Sa kabila raw kasi ng mga trahedyang nangyari, marami rin ditong naipong magagandang alaala. At ang mga masasayang alaalang yon ang kailangan nilang mapanghawakan